breeding, kasi ako, iba kasi breeding ko eh. True wild ako eh. Opo. Pinapabayaan ko lang sa nature kung ano tukay nila. Pero once na nagsalpok ako ng ibon, as process ng mga ibang fancier. Nandun yung mga basic needs na ginagawa nila, katulad ng deworming, flushing, etc. Pare-pares lang yon. Wala namang itatago doon. Ang maganda lang sa ginagawa ko para sa akin is ang breeder ko nalipad. Yun ang pinagkaiba. Pero once na pinagdikit ko na sila, syempre lilinisin ko. Pero yung natural na naibigay ko sa kanila, yung strength nila, na nalipad sila, naaarawan sila ng ayos, nakakatuka sila ng gusto nila, mas ano yun eh, mas maganda yung naidudulot sa akin. Kaya yung mga napoproduce ko, kahit hindi galing, siguro ganong kagaling yung breeder, eh, nakapag-produce sila ng magandang young bird. Yun ang nagiging resulta, nagiging advantage doon. Okay. Ang vitamins, yun ang sinasabi mga supplement. Kasi pag tinatanong, sir, naggagamot ka ba? Kasi iba yung naggagamot eh, baka drugs yan eh. Ibig ko sabihin, panggamot sa sakit. Yung mga antibiotic, iba yun. Kaya dapat pag nagtanong kayo, ano bang ginagamit mong supplement? Ayun. Hindi, anong ginagamit mong gamot? Ano po yung mga vitamins na kailangan? Treatment kasi yun eh. Yung katulad ng amoxicillin, doxilac, yung mga pangmanok, gamot yun. Yun, gamot po. Ano po? Pang-cure, kumbaga. Pag sinabi mo, sir, ano ba ang ginagamit mong enhancer or multivitamins o minerals para sa mga ibon mo? Yun ang dapat may tanong. So, ang mga ginagamit ko dyan, common lang naman. Meron pa nga akong ginagamit ng mga galing sa center lang na multivitamins, pwede rin tiki-tiki. Any kind of multivitamins na ginagamit ng tao, pwede yan sa kalapate. Ang dosage, wala naman eh. Pagdating sa multivitamins, wala na naman ang requirements ng dosage. Ayun. Kasi multivitamins nga siya eh. Ang gagawin mo lang, kasi ako, ang diskarte ko, mostly ang ginagamit ko na multivitamins, lahat yan dumadaan sa tubig. Ibig ko sabihin, dinidissolve ko talaga siya sa tubig. Kahit maging tablet siya, maging kahit yung liquid, lahat yun, powder, sa tubig muna. Para hindi nabibigla yung ibon. Kumbaga, yung iba sinasabi, bumababa yung dosage. Kumbaga, hindi po kayo nagsusolid. Hindi nagsusolid. Kahit yung ibang pansier na gumagamit ng pangmanok na pula-puti, na sinasabi nila, hindi rin ako nagamit nun eh. Sa naman, deworming, ngayon, ang ginagamit ko, yung bastonero, pansisiw. Sa deworming. Kahit kumain sila, kahit hindi sila kumain, pwede. Pwede. Bastonero, ito lang pang deworm ko. Tapos, pang antibiotic, amoxicillin. Ayan. Simple lang po. Lahat dissolve lang po talaga sa tubig. Kasi unang-una, ayoko na i-stress ibon ko, kakahawak. Oo nga, totoo po. Hindi ako mahilig maghahawak ng ibon. Lalo na pag naglilipad ako, lahat ng pinalilipad ko, hawakan ko lang yung basketing. Kaya nga minsan, pag nasa lupa ko, kahit tumambay ako dyan, hindi yan takot sa akin. Kasi alam nila, hindi ko sila bubulabugin. Totoo po. Diba kahit nasa loob tayo? Hindi sila ganun kalikot. Kumbaga nagkakaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. Kaya pagdating ng clocking, pag pumasok yan, kahit nakatayo ka dyan, katulad kanina, dinadampot ko lang sa ibabaw. Hindi na po nahihirapan. Napakasimple. Nung nag-1 to 10 ako sa CPSU RPF, dati, sunod-sunod ang ibon, 10. Easy ko lang kinaklak, nakaupo lang ako. Pagdating ng ibon, dadamputin ko lang, kaklak ko na. Kasi sanay sila na nandun ako. Ganun yun. Tapos ito naman lately, yung sa CS naman, ng South, nagpapaklak ako, 1 to lahat ng speed, ang pagitan lang, seconds lang. Paano ko ginagawa? Kasi sa patubigan, nasa landing board. Pagpasok nila, iinom, ilang sip lang kukuhanin ko. Pero hindi ko inaawat uminom. Kasi parang may utak din ng ibon eh. Sa susunod na gawin mo uli yon, hindi kagad papasok yan. Kasi nakikita ka na bubulabugin mo siya. Kaya ang ginagawa ko, pinainom ko muna ng konti, tititigan ko na
lumunok ng 3 beses o 2 beses, at least nakuha niya yung gusto niyang gawin bago mo siya kuhanin. Kuhanin, opo. Kuhanin yung sticker, balik mo ulit siya doon sa painuman kung iinom siya. Pero mostly alis yan eh. Opo. Yun, send mo na. So, bali, iniipon nyo po talaga pagka, kung sakaling may darating, gano'n. Hindi, kahit sabay-sabay. Kahit sabay-sabay. Dapat multitasking ka, habang nagkakaskas ka, nagte-text ka. Nag-text mo, binabasa mo yung isa, dumating yung ibon, tinatanda mo na sa isip mo yung number na yun, pagkuha mo ng sticker, pag dikit mo pa lang yun, tinetext mo na uli yung isa, tas nagkakaskas ka na naman. Ganon, dapat alam mo yung gagawin mo, huwag ka matataranta. Unang-una, ang laking sayang pag ganon. Pero ngayon, meron na tayong electronic, yung e-clock. Wala nang hassle. Pero medyo nababawasan yung excitement ng paglalaro bilang pansier na pag dumating yung ibon mo, kakabahan ka, kailangan pumasok ka na, mapapamura ka, hindi mo malaman yung gagawin mo. Yun ang mawawala. Hindi katulad ng pag-iklak, pinanonood mo lang ibon mo, tinatawag mo lang hanggang tumungtong lang siya sa pad. Pwede nasa labas pa po yun. Kahit nasa labas siya, nabugaw siya, okay lang. Yun ang pinagkaiba. Medyo nawala yung thrill ng paglalaro mo, binawasan mo. Binawasan na Actually, hindi ako against doon. Pabor nga rin din ako para makatulong sa ibang pansier na katulad ng busy sa trabaho. Kunyari, ang pauwi natin ay alas 8, papasok ako ng 7:30, so alis ako ng 6:30. Hindi ko na maantay si ibon. Gusto ko naman manalo para mapatunayan or meron naman akong ibang gustong mangyari. Kunyari, matest ko lang yung speed ng ibon ko para in the future, alam ko yung mabagal sa mabilis, kaya ako nagpupuling. So, nangyayari, hindi nila magawa dahil may pasok sila. Kaya nakakatulong yung e-clock para sa kanila. Kahit pumasok sila, may patuka na yung ibon nila, at least alam nila yung pagkakasunod-sunod ng ibon nila. Kaya hindi ako against doon. Nakakatulong sa kapwa natin pansier yun. Oo naman, maraming na rin naman sa atin nakakuha. Katulad nung dati kong buyer, Tagalawag, taga Maynila. Ito, yung bago nag-i-inquire, taga pagsanghan yata yun. Yun. Tapos yung mga finisher ko, yun, ina-out ko naman. Ina-out ko rin. Kasi, kung mag-i-inquire sa'yo, ang ibon naman, kaya mo naman paramihin. Opo, totoo po. Para makatulong din pati sa pamilya. Ayun. Ang mga ina-out ko, mga finisher talaga, yung gumagalaw talaga. Sa totoo lang, ayaw ko nagbebenta o nanloloko ng kapwa ko pansier. Kasi unang-una, feedback nun sa akin din. Totoo po. Mag-out ako ng falsifikado, akin din ang tama. Tama. Tiwala ng tao, mahirap bilhin. Kumbaga, hindi yan nabibili. Once in a lifetime yan. Kaya be sure na pag nag-sale kayo, nagbenta kayo ng ibon nyo, ibigay nyo yung best nyo. Yung best na po. Mas para maganda din po yung feedback. Sa mga bumibili naman, pag binibigyan kayo ng best ng ibon, yung tawad nyo, litan nyo lang naman yung tawad nyo. Kasi hindi naman biro din yung gasto, hirap. Lalo na pag ang binibili nyo is well-known line or tinatawag natin na proven na sila, may lipad na. Pag binigyan kayong presyo, mas maganda, huwag ka nang tumawad kasi minsan pag ganun nangyayaring senaryo, bibigyan ka bilang option. Doon na nagiging sinungaling tuloy yung pansier na binibilihan mo. Ito, bili mo to, mas mura to. Yung binigay sa'yo, test bird niya pala yun. Oo nga po. Yung linyahan na yun, tinetesting niya pala yun. Testing pa lang po. Pero ibon niya rin. Kaya lang, hindi pa proven. Ayun. Promising bird pa lang na linyadahan. Kaya huwag na kayo tumawad. Kaya sabi ko nga sa mga bumibili sa akin, sir, mas maganda, drop by ka dito. Ikaw pumili. Hindi, sabi ko, ipipili kita. Para kung hindi man kumagat yon at hindi gumana sa'yo, balik mo. Parang ganun po. Pwede natin palitan. Ayun, tama. Misa nga katulad ng tagapagsangan, sir, gusto mo yung ganung linya. Sabi niya, ang gusto niya daw ay Jansen. Sabi ko, sige, meron ako yung offer sa'yo. Kaya lang, sabi ko, pag hindi kumana, pwede naman natin palitan. Ibon ko rin naman yun. Basta walang damage yung ibon, okay naman yung ibon, walang sakit, pwede may balik sa akin. Kasi nung binigay ko sa yan, walang sakit. Walang sakit. Walang lang. Shoutout nga pala unang-una si paring Eric. Eric Mabuti.
Mosquera, Rico Mosquera, ng Tulay Bato, classmate yan. Mumartan, kaklasiko. Boss Nilo, mga sponsor ko ng mga gamit dito, mga loop, parts ng loop ko. Sponsor ko yun, si Boss Nilo. Yung nakalimutan ko dati, na nasa shoutout, si paring Gian Reformado, si Alvin Perares nga ba? Basta Alvin, kay paring Alvin, sa Joseph Six, George Cagulio, William Alinsunurin, Brigandra Brothers, at sa mga player ko dito sa SLRPC, kay Boss Leo Reyes, at sa aming encoder na si Mau Amorante. Sa ibang tropa, marami. Mga old school, mga new school na mag-iibon. Shoutout sa inyo lahat. Mahirap isa-isa yun baka hindi katin din naman. So, kilala nyo na kasi kayo. Basta lahat ng player na kakilala ko. Especially dito sa malapit sa akin, mga nasasakupan. Yung mga tropa. Dennis, si Dennis Del Pinado, mga tropa yan. Si Boss Ado. Yan. Shout out po sa inyo lahat. Boss Nilo Asielo. Ayun, yun yung sponsor ko nitong loop. No, siya nagbumigay ng mga materialis na to. Materialis po. Napakabait na tao din niya. Sa kasi Sir Arvin Layson. Ayun. Yun yung pinaka maraming ibon na nagagamit ko ngayon. So, shout out po sa inyo. Mabait yun. Napakabait ng PFC player, old player ng PFC. Ayun. Matitibay din ang ibon nun. Tapos yung kay Rico Mosquera naman, kay Fred Ocampo. Galing yung mga ibon nun na pinahiram din sa akin. Ayun. Kahit yung kaduludulo na pinagalingan ng hinihiraman natin. Shout out po sa inyo. Shout out sa inyo. Ayan. So, bale yan. Kung gusto nyo mag-inquire kay Idol Michael Miraflores, pwede nyo siyang kontakin sa kanyang Facebook page. Oo. Ayan. Chat lang kayo, DM lang kayo, walang problema, pag-usapan natin yan. Ayan. Hindi naman ako mahal magbenta. Ayun. So, bale yan. Kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel, ay mag-like, comment, share, and subscribe ka na. Hit mo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na ating ilalabas. So, maraming salamat mga kalapatid. See you next video. Paalam. Peace.